Sa pinakadulo ng ating solar system, sa lugar na halos hindi na naaabot ng init ng araw, ay may kakaibang nangyayari. Isipin mo itong maigi, lampas lang sa orbit ni Neptune. Mga 500 astronomical units ang layo mula sa araw. May isang astronomical unit at ang distansya nito ay parehas lang din ng distansya ng Earth sa araw. Ganoon lang siya kalayo. At sa lugar na yon sobrang lamig at nababalot din ito ng kadiliman. At ang nakakagulat ay may mga maliliit na mabatong mundo na umiikot dito sa kakaibang paraan. Hindi normal ang galaw nila. Parang may humihila at parang may nagtutulak. Parang may kamay na hindi natin nakikita. Napansin din ng mga astronomers na ang orbit ng napakaraming malalayong object doon ay parang sabay-sabay na nakahila sa iisang direksyon. Hindi ito random, hindi ito aksidente. At ayon sa mga pinakamaayos na computer models natin, may isang posibleng dahilan kaya ito nangyayari. May isang malaking planeta na nakatago at tahimik lang ito na umiikot sa napakalawak at pahabang orbit sa paligid ng araw. At tinatawag nila itong Planet 9. Posible raw na hanggang 10 times ang bigat nito kumpara sa Earth. Ibig sabihin hindi ito maliit na bato lang. Isa itong totoong planeta. Pero may problema, hindi natin siya mahanap. Mahigit 100 taon nang may mga astronomer na naghahanap ng missing planet sa labas ng Neptune. Bawat survey, bawat pag-scan ng telescope sa langit, paulit-ulit na pagsilip sa madilim na bahagi ng solar system, ay wala pa rin silang nakikita. Isipin mo ito, sa panahon ngayon kaya na nating kuhanan ng larawan ng mga planetang umiikot sa mga bituin na dozens of light years ang layo. Nakikita na rin natin ang mga unang galaxy na nabuo matapos ang Big Bang. Pero ang isang planetang posibleng nasa sarili nating solar system, hindi pa rin natin makita. Medyo nakakabahala, di ba? Pero ngayon, maaaring magbago ang lahat. Mas maaga ngayong taon, may mga scientist na nakahanap ng kakaibang signal. Nakabaon ito sa data ng isang space telescope na higit 40 years na ang tanda. Pinag-combine nila ang lumang data na iyon sa mas bagong impormasyon mula sa ibang obserbasyon. At sa unang pagkakataon, parang may lumilitaw na malinaw na sagot. Nakita na ba nila ang Planet 9? Sa video na ito, samahan ninyo ako habang tinatahak natin ang dulo ng ating solar system at hahanapin natin ang nawawalang Planet 9. Susuriin din natin ang data na pinag-aaralan ng mga scientist at aalamin natin kung ano ba talaga ang kailangan para mapatunayan na may planeta nga doon. Kaya naman simulan na natin. Sa mga hindi nakakaalam, ang outer solar system ay ibang-iba sa lugar na kinalalagyan natin. Dito kasi sa loob natin may Earth, may Mars, may Jupiter, may liwanag, may init, may malinaw na mga orbit. Pero sa labas natin ay madilim, malamig at halos walang ilaw. Napakalayo nito. Kung makakapaglakbay tayo sa speed of light, aabutin pa rin ng higit 8 hours bago marating ang lugar na yon. At kung bibilangin sa kilometro, nasa 9 billion kilometers ang layo. Pagdating mo roon, makikita mo ang napakaraming yelong bato. Kakaiba ang hugis, kakaiba ang galaw, at marami sa kanila ay halos hindi pa natin nadedetect. Ang tawag sa kanila ay Trans-Neptunian Objects o TNOs. Ang pinakaunang TNO ay natuklasan noong 1930 ni Clyde Tombaugh. Sigurado akong kilala mo ito. At ang tinutukoy ko dito ay ang Pluto. Pero matapos matuklasan si Pluto, tumahimik ang paghahanap. Inabot pa ng 60 years bago may sumunod na TNO na natuklasan. At nang mangyari iyon, nagsimula ang bagong era ng discovery. Isa-isang lumitaw ang mas marami pang malalayong object. At habang dumarami ang nakikita, mas naging malinaw ang kakaibang pattern sa kanilang galaw. Parang may hindi pa natin nakikitang puwersa na nakikialam. At dito nagsimula ang seryosong tanong. Kung may planeta nga sa labas, gaano ito kalaki? Gaano ito kalayo? At bakit hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ito sa dilim? Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang mga ebidensya na nagtutulak sa mga scientist na maniwala na maaring totoo ang Planet 9. Sa ngayon, halos 5,000 na ang kilalang Trans-Neptunian Objects o TNOs na nasa chart ng mga astronomer. Kabilang dito ang libo-libong yelong bato at maliliit na mundo sa dulo ng solar system. Pero may isang discovery na talagang nagbago ng lahat. Noong 2003, isang grupo ng scientist na pinangunahan ni Professor Mike Brown mula sa Caltech ang nagdesisyong pagtuunan ng pansin ang mas malayong bahagi ng solar system. At hindi nagtagal, may natagpuan sila, isang dwarf planet na tinawag na Sedna. Mas maliit ito kaysa Pluto, less than half ng laki niya. Pero ang mas kakaiba, ang orbit nito ay hindi normal, pahaba, nakahilig,
parang hindi ito sumusunod sa karaniwang galaw ng mga planeta. Doon nagsimulang magtanong ang mga scientists kung si Sedna lang sana ang kakaiba, pwede pa nilang sabihing tsamba lang iyon. Pero habang mas dumadami ang nadidiscovering TNO, mas lalong lumalabas ang pattern. Marami kasi sa mga nadidiskubre ay may kakaibang orbit. May ilan din ang tumatawid pa sa orbit ni Neptune. May iba na umiikot pabaliktad. Retrograde ang galaw kumpara sa 8 planets. May ilan din na sobrang nakahilig ang orbit. At dito pumasok ang malaking tanong. Paano nabuo ang ganitong klaseng galaw? Isang teorya na nagbibigay ng sagot. Ang pinakamakatwirang paliwanag ay isang three-body interaction na tinatawag na Lidov-Kozai mechanism. Sa simpleng paliwanag, sinasabi ng teoryang ito na ang isang object ay halos bilog na orbit pero medyo tabingi. Pero paano yung nangyari? Para mangyari iyon, kailangan ng tatlong bagay. Una, ang araw. Pangalawa, ang TNO. At pangatlo, isang malayong perturber. Ibig sabihin, may isa pang malaking object na humihila mula sa malayo. Dito naging seryoso ang usapan. Si Mike Brown at ang kanyang kasamahan na si Dr. Konstantin Batygin ay gumawa ng model gamit ang orbit ng 17 TNOs. Kinumpute nila ang posibilidad na random lang ang galaw ng mga ito. Ang lumabas na resulta, 0.00006%. Halos imposible. Ayon sa kanilang model, ang mga orbit na ito ay hindi basta nagkataon lang. May humihila sa kanila, isang mass na hindi natin nakikita, isang object na kasing laki ng planeta. Dito tuluyang ipinanganak ang ideya ng Planet 9. Pero paano mo mapapatunayan ang isang planetang hindi mo nakikita? Madaling sabihin na may planeta doon, pero ibang usapan ang patunayan ito. Sa papel, pwede kang gumawa ng model, pwede kang mag-simulate ng gravity, pwede mong ipakita na may logical explanation. Pero sa science, may isang simpleng prinsipyo. Kailangan mong makita. Dahil nga raw seeing is believing. Akala mo siguro madali lang. Kung nasa solar system naman ito, bakit hindi na lang itutok ang telescope sa lugar na dapat naroon siya? Simple lang, di ba? Pero hindi pwede dahil sobrang hirap. Ganito ang problema. Habang lumalayo ang isang planeta mula sa araw, mas lalo itong dumidilim. At ang liwanag na nakikita natin ay hindi sariling ilaw ng planeta. Ito ay reflection lang ng liwanag ng araw. Habang lumalayo ito, humihina ang brightness nito hindi lang squared ng distansya, kundi fourth power ng distansya. Ibig sabihin kung doble ang layo, hindi lang kalahati ang liwanag, mas madilim pa. Kung nasa 500 astronomical units ang Planet 9, napakahina ng ilaw na nire-reflect nito pabalik sa atin. Parang naghahanap ka ng maliit na butil ng alikabok sa isang madilim na stadium. At dito nagsisimula ang tunay na hamon. Kung totoo nga ang Planet 9, gaano ito kalayo? Gaano ito kadilim at gaano kalaki ang parte ng langit na kailangan nating hanapin? Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano sinusubukan ng mga astronomer na gamitin ng lumang data at bagong telescope para hanapin ang posibleng pinakatagong planeta sa ating solar system. At maaring malapit na nating malaman kung may siyam nga ba talagang planeta ulit tayo. So ngayon, may nakita na ba talaga? Sa loob ng maraming taon, iba't ibang malalaking survey ang tumingin sa langit para hanapin ang Planet 9. Ginamit na nila ang Zwicky Transient Facility, ang Dark Energy Survey, at ang Pan-STARRS-1. Taon ang ginugol nila sa pag-scan ng malawak na bahagi ng kalangitan. Pero ang resulta, wala kahit isang malinaw na candidate. Parang wala talaga. Pero may isang mahalagang detalye na dapat tandaan. Hindi lang sa visible light pwedeng maghanap ng planeta. Lahat ng planeta na alam natin ay naglalabas din ng sarili nilang radiation sa infrared. Kahit madilim sila sa mata natin, pwede silang kumislap sa infrared. Doon pumasok ang bagong plano, isang ibang paraan ng paghahanap. Isang team mula Taiwan ang nagpasiyang subukan ng ibang approach. Pinamunuan ito ni Professor Tomo Goto kasama ang PhD student na si Terry Pan. Imbes na visible telescope, infrared data ang ginamit nila. Dalawang lumang all-sky infrared surveys ang pinagsama nila. Una, ang IRAS o Infrared Astronomical Satellite na inilunsad noong 1983. Pangalawa, ang Akari Infrared Satellite mula Japan. Inilunsad noong 2006. Ang ibig sabihin ng Akari ay light. Ang IRAS ang kauna-unahang gumawa ng all-sky infrared survey mula sa space. Dahil nasa labas ito ng atmosphere ng Earth, hindi ito naaabala ng init at singaw ng ating planeta.
Mas lalong naging sensitive ito dahil ang sensor nito ay pinalamig gamit ang superfluid helium hanggang 2.5 degrees above absolute zero. Sobrang lamig. Sa survey na yon, nakadetect ito ng 350,000 bagong infrared sources mula galaxies hanggang asteroids. Pagkalipas ng mahigit 2 dekada, ginawa naman ng Akari ang mas malinaw at mas detalyadong infrared survey. Mas mataas ang spatial resolution nito at kaya nitong makita ang mas mahahabang infrared wavelength. Nang pagsamahin ng IRAS at Akari data, umabot sa 2.4 million objects ang NASA database. Isipin mo yun, 2 milyon mahigit na pwedeng kandidato bilang Planet 9. So paano mo pipiliin ang isang posibleng Planet 9? Dito naging mahirap ang trabaho. Isa-isang tinrak ni Nafan at Goto ang posisyon ng bawat object. Ang strategy nila ay simple pero matindi ang trabaho. I-compare ang data ng 1983 at 2006. Maghanap ng object na gumalaw sa eksaktong paraan na predicted ng model para sa Planet 9. Ano ba ang hinahanap nila? Isang planeta na may mass na nasa pagitan ng 7 hanggang 17 times ng Earth. Isang orbit na may pinakamalapit na distansya na around 280 astronomical units. Ito ang perihelion at pinakamalayong distansya na maaaring umabot hanggang 1,120 astronomical units, ang aphelion. Ginamit din nila ang impormasyon na ito para i-estimate ang diameter at ang tinatawag na black body temperature ng posibleng planeta para mas lumiit pa ang listahan. Alam na ng ibang grupo na wala sa loob ng 500 astronomical units ang hinahanap nila dahil nascan na iyon noon. Kaya si Terry ay nag-focus sa pagitan ng 500 at 700 astronomical units. Pagkatapos kinompute niya kung gaano kalayo dapat gumalaw ang Planet 9 sa loob ng 23 years mula 1983 hanggang 2006. May dahilan kung bakit may pag-asa sila. Kapag ang isang object ay nasa highly elliptical orbit, mas mabagal itong gumagalaw kapag nasa pinakalayo nito sa aphelion. Ibig sabihin, mas matagal itong nananatili sa bahaging iyon ng orbit. Kung totoo ang Planet 9, malamang mas matagal itong nasa labas ng 500 astronomical units. Mas matagal sa search zone. Mula 2 milyon hanggang 1. Isa-isang tinanggal ang lahat ng hindi tugma sa prediction. Sa mahigit 2 million data points, 13 na lang ang natira. Mula sa 13, isa-isang sinuri ni Terry gamit ang mata at manual checking. Hanggang sa 1 na lang ang natira. Sa IRAS image, sa upper left corner, may 7 pixel na bahagyang mas mainit kaysa background. Pagdating sa Akari image, 23 years later, ang parehong object ay gumalaw ng 47.5 arc minutes. Kung i-convert mo yon, parang 1.5 full moons ang layo ng paggalaw. Kung makikita mo ang larawan ng walang paliwanag, hindi mo iisiping may mahalagang bagay doon. Parang normal na speck lang. Pero kapag alam mo ang konteksto, maaaring tinitingnan natin ang unang posibleng larawan ng Planet 9. Ayon kay Professor Goto, kung mapapatunayan na ito nga ang Planet 9, baka payagan niyang tapusin ni Terry ang kanyang PhD ng mas maaga. At sa totoo lang, parang deserve naman. Pero tandaan, isang candidate pa lang ito, hindi pa kumpirmado. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano pa ang kailangang mangyari bago tuluyang masabi ng science na hanap na natin ang ikasiyam na planeta. Vera Rubin Telescope, ang pinakamalakas na baraha. Sa ngayon, maraming detalye tungkol sa bagong candidate ang tugma sa inaasahan para sa Planet 9. Pero may isang problema. Ayon kina Mike Brown at Constantine Batigin, may duda sila sa inclination o pagkakahilig ng orbit ng object na ito. Parang masyadong matarik ang anggulo kumpara sa prediction ng modelo. Hindi pa rin lubusang natutukoy ng team kung paano talaga ito gumagalaw sa space. Pero ayon kay Terry, baka hindi na tayo maghintay ng matagal dahil may paparating na mas malakas na telescope, ang Vera Rubin Telescope. Ang susunod na tututok sa kandidatong ito ay ang Vera Rubin Telescope. Isa ito sa pinaka-advanced na telescope na nagawa ng tao. Mayroon itong pinakamalaking camera sensor na nagawa kailanman. Umabot sa 3.2 gigapixels. Para kang may camera na kayang kumuha ng sobrang detalyadong larawan ng buong langit. Mas sensitive ito kaysa sa mga naunang optical sky surveys. Kaya nitong makita ang mga object na napakadilim. Mas madilim ng maraming beses kumpara sa kayang makita ng mga dating survey.
May paniniwala ang mga scientist na dahil dito, maaaring madagdagan ang bilang ng kilalang object sa solar system ng hanggang 100 times. Isipin mo yun, kung may tinatagong planeta doon, ito ang may pinakamalaking tsansang makakita. Kung ako ang paggastusin, ayon kay Mike Brown, kung bibigyan daw siya ng malaking halaga ng pera at sabihing gumawa ng telescope para hanapin ang Planet 9 o magbigay ng pinakamalakas na ebidensya tungkol dito, ang itatayo niya ay ang Vera Rubin Observatory. Ibig sabihin, ito ang pinaka-best tool na meron tayo ngayon para sa misyon na ito. Ang LSST, 10 taong pagsisiyasat. May proyekto ang Vera Rubin na tinatawag na Legacy Survey of Space and Time o LSST. Ito ay tatakbo ng 10 years. Sa bawat gabi, iskan nito ang malaking bahagi ng night sky para hanapin ang mga object sa solar system. At bawat gabi, kaya nitong gumawa ng 20 terabytes ng data. Isipin mo, sa isang gabi pa lang, sobrang dami ng impormasyon ng nalilikom. Sa loob ng ilang taon, maaring makakuha tayo ng malinaw na sagot. Totoo ba ang Planet 9 o hindi? Hindi pa sila tapos. Habang hinihintay ang Vera Rubin data, hindi rin nagpapahinga sina Terry at Professor Goto. Ginamit nila ang tinatawag na predicted parallax. Ito ang maliit na paggalaw ng object dahil sa pagbabago ng posisyon ng Earth. Sa pagfilter nila ng Akari data gamit ang teknik na ito, nakakita pa sila ng 2 bagong posibleng candidate. Ibig sabihin hindi lang isa ang posibleng target, mas lumalalim ang misteryo. Ayon sa kanila, kung talagang may Planet 9 doon, tiwala silang mahahanap nila ito. Pero syempre, hindi lahat ng scientists ay kumbinsido. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang kabilang panig. May posibilidad ba na wala talagang Planet 9? O baka may ibang paliwanag sa kakaibang galaw ng mga malalayong object sa dulo ng solar system? Mga ibang paliwanag, paano kung wala talagang Planet 9? Pero sandali, paano kung mali ang hinala? Paano kung pagdating ng mas malinaw na sukat lumabas na wala naman talagang Planet 9? Ano ang ibig sabihin noon? Nakakagulat man, pero kahit gaano karaming kakaibang orbit ang kailangang ipaliwanag, may iba pang posibleng sagot ang mga scientists at hindi lang isa. Unang teorya, isang nakatagong belt. Ang unang alternatibong ideya ay hindi isang planeta, kundi isang buong belt. Isipin mo ang gitna ng isang spiral galaxy. Halos 2/3 ng spiral galaxies kasama ang sarili nating Milky Way ay may tinatawag na barred spiral structure. Sa gitna nito may parang bar o mahabang kumpol ng mga bituin. Ang mga bituing ito ay umiikot sa napaka-elliptical na paraan sa paligid ng sentro at ng supermassive black hole. Ang tawag sa ganitong uri ng orbit ay X1 orbits. Ang mahalaga rito, hindi ito dahil sa isang malaking bagay lang, kundi dahil sa maraming maliliit na gravitational interactions, parang isang grupo ng ibon na sabay-sabay lumilipad. Walang konduktor, pero dahil sa maliliit na galaw ng bawat isa, nabubuo ang isang maganda at organisadong pattern. Ganito rin kaya ang nangyayari sa dulo ng solar system. Ang Zderik Madigan Belt, may 2 scientists, sina Dr. Alexander Zderik at Dr. Anne-Marie Madigan, ang nagmungkahi ng ganitong ideya. Tinawag nila itong Zderik Madigan Belt o ZM Belt. Ayon sa kanila, kung may ganitong belt sa paligid ng araw, makikita natin ang eksaktong pattern na nakikita natin ngayon. Magkakumpol na elliptical orbits, posibleng Sina Sedna at iba pang TNO ay bahagi lamang ng belt na ito. Sa ganitong paliwanag, hindi na kailangan ng isang hiwalay na Planet 9. Basta ang kabuuang bigat ng belt ay higit sa 10 to 20 Earth masses. Sapat na yon para magdulot ng mga kakaibang orbit na inoobserbahan natin. Ang magandang balita, kayang subukan ito ng LSST program ng Vera Rubin Observatory. Kung may ZM belt, makikita nila ito. Kung wala, mawawala ang ideyang ito. Ikalawang teorya, isang matandang banggaan. May isa pang mas dramatic na posibilidad. Isipin mo ito, nung napakaaga pa ng solar system, maaring may isang bituin na dumaan malapit dito. Hindi kailangan banggaan. Isang malapit na hit and run lang. Ang gravity ng dumaan na bituin ay maaaring humila sa mga malalayong object, sapat para guluhin ang kanilang orbit. At kahit matagal na itong nangyari, maaaring hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin ang epekto nito. Parang alon sa tubig na matagal bago tuluyang mawala. Hindi na natin makikita ang dumaan na bituin, pero ang marka nito ay maaaring nandyan pa rin. At paano kung black hole? Ngayon mas kakaiba pa ito. Paano kung hindi planeta, hindi belt, hindi rin dumaan na bituin?
Paano kung isang primordial black hole? Alam ko, parang science fiction. Pero may mga scientist na nagsasabing posible ito. Ang primordial black holes ay pinaniniwalaang nabuo nung napakaagang yugto ng Big Bang. Hindi sila katulad ng black holes na galing sa namatay na bituin. Wala silang strict weight limit. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng black hole na may bigat na katulad ng isang planeta. At kung ganoon, maaari itong kasing laki lang ng isang football. Napakaliit, halos imposibleng makita mula sa Earth. Maliban na lang kung may kinakain ito. Kung may matter na nahuhulog dito, doon lang natin makikita ang radiation na lalabas. Kung hindi, mananatili itong tahimik at nakatago. Isang misteryong hindi pa tapos. Kaya ngayon, may tatlong malaking posibilidad. Isang nakatagong planeta, isang gravitational belt o isang sinaunang black hole. Alin ang totoo? Hindi pa natin alam. Pero isang bagay ang sigurado, ang dulo ng solar system ay hindi kasing tahimik ng iniisip natin at maaaring sa susunod na ilang taon, mabago na naman ang bilang ng mga planeta sa ating solar system. O baka, mas malalim pa ang misteryong naghihintay sa atin. Mali ba ang gravity? May isa pang huling posibilidad at ito ang pinakaradikal sa lahat. Paano kung hindi planeta ang kulang? Paano kung mali mismo ang pagkaunawa natin sa gravity? May ilang scientist na naniniwala sa tinatawag na Modified Newtonian Dynamics o mas kilala bilang MOND. Ayon sa kanila, baka hindi kailangang magdagdag ng bagong planeta para ipaliwanag ang kakaibang galaw ng mga TNO. Sa ilalim ng MOND model, iba ang kilos ng gravity kapag napakahina na nito, tulad sa napakalayong bahagi ng solar system. Sa modelong ito, mas malakas ang impluensya ng galactic center kaysa sa inaakala natin. At kung susundin ang kanilang kalkulasyon, ang dagdag na hatak mula sa gitna ng Milky Way ay sapat para ihanay ang mga orbit ng TNO patungo roon. At iyon nga ang nakikita natin ngayon. Magkakumpol, magkakahilera, pero hindi dahil sa isang nakatagong planeta, kundi dahil sa mas malalim na paraan ng paggalaw ng gravity. May mga problema ang MOND at marami pang debate tungkol dito. Pero nakakagulat na kaya nitong ipaliwanag ang data nang hindi nangangailangan ng Planet 9. Ano ang gusto mong maging totoo? Kaya ngayon may apat na malalaking posibilidad. Isang nakatagong planeta, isang gravitational belt, isang primordial black hole, o isang bagong batas ng gravity. Ikaw, ano ang gusto mong mangyari? Personal, umaasa ako na planeta ito. Para sa mga lumaki na ang alam ay may 9 na planeta bago tinanggal si Pluto noong 2006. Parang ang sarap balikan ng 9 ulit. At sino ba ang ayaw na makumpleto ang kwento ng sarili nating solar system? Ano man ang totoo, nagsimula na ang paghahanap. Ang Vera Rubin Observatory ay tuloy-tuloy na nag-i-scan ng langit. At sa susunod na ilang taon, maaaring makuha na natin ang malinaw na sagot. May nakatago ba talaga sa dulo ng solar system? O may mas malalim pang misteryo ang naghihintay? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. At hindi ako makapaghintay na makita kung ano talaga ang nasa dilim.